nagulat kami noon. At bawat isa sa mga anak ko, nakita ko lang yung inat, sinasanay yung parang taller ba yun? Hindi, kasi parang below. Walker. Pag may walker, hindi ko mag-aalala eh. Kasi may apat na ganun yun, tapos ang sa loob-loob. Hindi matutumba. Pero minsan, kailangan masanay gumakbang ang wala yung walker. Kung nakita sa mga anak mo, kasi ganun parang tamang tumba. Pero bandang huli, nahabol mo na. Kasi ang bilis ng gumakbang. At kung ang magulang, pag nakikita ang kanilang mga anak ay marunong ng gumakbang. Minsan nga sasabihin mga anak nila, kung sunod niyan, mabulan na. Diba? Bakit? Kasi talaga namang yun ang susunod na gagawin ng bata ng magakbang ay kasunod ay ang kanyang isa makakabilis ng takbo. Sabi po ng Psalms, tingnan po natin, Psalms 37, mga awit 37, ang Diyos naglulugod din na makakita ko yung mga anak ay marunong makbang. Dito po ang kubay ni Mama. Ang kubay ni Mama. Pupod lang yung mama ba nakikita? Hindi, okay lang. Psalms 37. Psalms 37, verse. Psalms 37. Tagalog mga awit. Psalms 37, verse 23. Natin yung verse 23. Sabi po rito, verse Psalms 37. Psalms 37, verse 23. 23 ba? Psalms 37, verse 23. Meron? Meron wala? The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighted in His way. Ang lakad ng tao ay tinatag ng Panginoon, at siya'y nasisiyahan o nasasayahan sa kanyang lakad. Usapan natin na yung iba't ibang klase ng pag-hakbang, tama ko ba? May hakbang na tamang hakbang. Sabi natin yung hakbang ng matuwid. Meron hakbang, may mali bang hakbang? Kasi may hakbang tayo na mali yung hakbang natin. Meron namang hakbang na nagmamadali. Meron hakbang na yung hakbang niya napakalaking humakbang. At minsan meron namang tipid na tipid sa kanyang pag-hakbang. Minsan sabi nga, one step ahead. Yun ang bilis. Pero makita natin, sabi ng Psalms 37, verse 23, ang lakad ng tao ay tinatag ng Panginoon at siya'y nasisiyahan sa kanyang lakad. The steps of the righteous is ordained by the Lord. Sabi po dito, and He delighted in His way. Yung hakbang na nakalulugod. Kasi nga sabi natin, may ibang hakbang na mali, hakbang na nagmamadali, at hakbang na matuwid, at may hakbang na tama, at may hakbang na nakalulugod. And yun nga yung steps that pleases God. Merong hakbang ang bawat isa sa atin na nais ng Diyos na malugod siya sa atin. Tingnan po ba? Na gusto ng Diyos, malugod siya sa mga hakbang natin. At anong steps that pleases God? Ano ba yung mga hakbang na nakalulugod sa Diyos? Tignan natin ulit yung Psalms 37, verse 5. Ano sabi ng verse 5? Unang hakbang na makalulugod sa Diyos. So verse 5, commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Iabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka ng iman sa Kanya, at Kanyang papamiyagin. Number 1, na talagang nais ng Diyos, kaya ito yung number 1, yung step of trust. Nakalulugod sa Diyos pag tayo humahakbang na mayroong pagtitiwala sa Kanya. Tama po ba? Steps of trust. Hakbang ng may pagtitiwala. At ito ang laging ninanais ng Diyos sa Kanyang mga anak. Na tayong hahakbang na may pagtitiwala. Tanong, madali bang magtiwala? Hello? Madali ba? At pag tinignan mo ang Biblia, karamihan sa binibigay ng Diyos ng pagsubok ay tayo ay matutong magtiwala. Yung unang hakbang na binigay ng Diyos, huwag mong kanin. Huwag sabihin natin, obedience yun. Yun ay part pa rin ng trust. Magtitiwala ka pa ba rin ba sa Diyos na kung hindi mo yung kakanin, God
He will provide other food. Kaso nga lang kasi yan. Pangalawang sa unang pagsubok din, yung Abraham, isahin ko yung bayan, pumunta ka sa lugar na ibibigay ko sa iyo. That is trust. Ang ganda na ng buhay niya doon sa lugar na yun, pero sabi ng Diyos kay Abraham, malis ka dyan, pagpapalangan kita. Si Noah, pinagagawa ng arko sapagkat uulan, minsan sa pantahan ni Noah, hindi pa niya naranasan ng ulan. First time na uulan at sabi niya, minsan na uulan, babaha pa, gugunawin kang mundo. Gumawa ka ng arko, kunin mo lahat ang iba't ibang uri ng hayop, ipasok mo doon sa arko na yun. Sa ark, napakadali ba nun? Hindi kasi napagkamalang sira ulo doon. Ganito katindi ng init, ang sabi niya, babaha, babagyo, lulubog. Siguro, may sinasabi niya, nagtatawanan ng mga tao. Siguro, sabi niya, hindi niya siya. Ganito sila naman ang ito. Pero sa kainitan, nagpupuk siguro. Kasi pag ginawa mo, kaya mo magpupuk. Habang siguro nagpupuk sila, binubo nila yung art, ang tao nakatingin, wala na itong pamilya nito. Nasiraan na ng ulo, lubuwag ng mga tornilyo. At si Abraham ang pinakamatindi pagdating sa trust, sapagkat una, pinalabasan ng lugar niya para sumunod sa Panginoon, yung ihandog mo ang iyong anak para maging haing buhay. Napakahirap. Pero si Abraham ay sumunod. Maraming kwento sa Biblia na hinihingi ng Diyos ang salitang trust. Umakbang sa pagtitiwala. Ang Diyos din na nagsabi sa Kawikaan chapter 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not with your own understanding, and He shall direct your path. Laging sinasabi ng Diyos, umakbang ka ng mayroong pagtitiwala. Madali, mahirap. May pagkakataon parang napakadali, pero may pagkakataon parang napakahirap. May pagagawa ang Diyos sa iyo na parang, sabi nga ng isang pastor na narinig ko, tinatatanong ka sa bangin, pero pag tinigan mo yung bangin, wala namang tubig. At pag tumalong ka, ano pwede mangyari? Pwede mong ikamatay. Pero sabi ng Diyos, tumalong ka! Pasaluin ka ng mga anghel. Lord naman, wala yung tubig na, wala akong makita tubig, anghel pa. Pero kung magtitiwala ka, pag talon mo, alam mo, isasalong ang dito sa'yo. O kaya, kaya bang yung lupa, mababagsakan mo na mabato, biglang meron tumagos na tubig? Kaya ba ng Diyos yun? O yung dagat niya, hinati eh. Pero sabihin, pinaka-una na nakalulugod sa Diyos, ang tayo po ay humakbang palagi na may pagtitiwala. Bagamat minsan parang nakikita mo imposible, magtiwala lang tayo, may magagawa ang Diyos. Yun ang tuwa. Sa pag-aaral, sa paglilingkod sa Diyos, sa buhay Kristiyano, ang hinihingi ng Diyos, humakbang lang sa pagtitiwala. Number 2, ano pa yung bagay na nakakabang na nakalulugod sa Diyos? Yun natin yung verse 7. Psalms 37, verse 7. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prosper in his way, because of the man who bringeth wicked device to pass. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon, maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Sabi ko doon, wait patiently. Number 2, not just only step of trust, but also step of being patient. Habang humahakbang na may pagtitiwala, humahakbang na mayroong pagmamadali o paghihintay. Wait patiently. Sabi sa Tagalog, kung maghintay kang may pagtitiis. Alala ko lagi sinasabi ng Pastor Masaredo, ano ibig sabihin ng kwento ni Pastor Joseph, minsan yung kwento ng mga teacher, ang sikreto lang, P-I-I-S. Ano yun? Peace. Peace lang. Maghintay. Gamit siyang awitin, di ba? Basta maghintay ka lamang. Pangalawang hakbang na nakalulugod sa Diyos ay step of being patient. Subalit, nandito tayo sa mundo dito, sinasanay tayo sa lahat ng bagay, nagmamadali. Tama po ba? Lahat ng bagay, gusto masanay na tayo sa instant.
instant noodles, instant shampoo, instant coffee, lahat gusto minamadali. Pansit canton, gusto mo, pag maglaga ka na ng tubig, in just 3 minutes, pero ang pinakamasarap na pansit canton, yung niluluto talaga muna. Nakikita mo, yung gulay, may hiniwa, may kawali, sinasalang, may tubig, yan, makapulapoy pa yun. Tapos sinasahog yung pansit, maya-maya, alam mo, tapos na, pinagsama-sama yung gulay, yung pansit, tapos maya-maya, nilagay na sa pinggan, at ininahanin sa'yo. Pagbigyan ka ng alamansi, paala ka na kung gusto mo. Naranasan ko yun sa may Victoria's Church, sa may kabila lang, may lutuan doon talagang kinakainan namin ng pastor. Talagang gano'n, makikita mo, makapulapoy pa yung may kawali. Ang tagal maghintay. Pero pagkatapos naman nun, ang sarap. Wait patiently. Minsan tayo mga hindi mo magulang. Meron tayo yung pagka ang bata maliit pa, hindi na ka malalaki. Tagal-tagal mo na lumaki. Pag lumaki na, sana nung bata ka pa, dapat naging baby ka na, dapat baby. Hindi mo malaman. Lahat tayo nagmamadali. Kaya ang ibig sa eskwela, nagmamadali. Pag nakita mo medyo okay ang grades mo, medyo ahead ka na dun sa mga estudyante, ano gagawin sa'yo? Pag-i-examine ka, tapos grade 2 ka pa lang, magiging grade 5 ka na. Bakit? Yung kakayahan mo, wala namang masama sa kanila lang, nilundagan mo yung 3 ko, naging 5 ka agad. Hindi na dali. Ina-accelerate. Wala namang masama sa acceleration, pero yun nga eh. Yung learning process, hindi mo na pag-dadaanan. Grabe sa pati tayo, pati yung uod, pinakikilaman natin yung katagpila, di ba? Nakita natin nasa isang lalagyan, lumagapang, pinakilaman natin, tinulungan natin, lumabas din sa kanyang kukun. Ano nangyari? Instead na mabuhay, maging butterfly na mamatay. Kasi ang pinakikilaman natin sa lumabas, may proseso yun eh. Di ba? Sa lahat ng bagay may proseso, marunong lang tayo maghintay. Subukan mo yung karne, huwag mo yung pressure cooker. O pressure cooker mo nga, just 5 minutes lang, ano nangyari sa kami? Matigas pa rin eh. Hintay-hintay ka, gusto mo yung durog-durog, 30 minutes. Kung gusto mo nung medyo bumuyang mo yung ng konti, 15 minutes. Kung gusto mo katang-tama, 20 minutes. 20 to 25, napakasarap naman. Pero laging may proseso ng we need to wait patiently. Magbibintay talaga tayo. Tignan mo ba? Kahit na di ba ang process para maging baby yung bata, yung lang panganak, ilang buwan natin yung sa'yo na? Ano ba tayo? Ang sumobra pala sa 9 months. Yung 9 months ba napakadali? Parang ano yun? Proseso yun. 9 months. Ibig sabihin, sa lahat ng bagay, pati sa pag-aaral, hindi pwedeng tapos ka agad. Kung gusto mo matapos, huwag ka mag-aaral. Tapos. Kaya lang, tapos pati buhay mo nun. Bakit? Hindi mo lang kung ano mangyayari. Ibig sabihin, sa lahat ng bagay, may proseso. And we need to wait patiently. Sa nangyayaring ito, gusto nyo ba tapusin na agad ng COVID? Labasan tayo na. Talaga mahirap yung 2.5 months, 3.5, 3 buwan. Pero, subukan nyo kayo. Hindi nag-declare ng lockdown ng kaya nangyari. Baka buong Pilipinas, kung meron na tayong COVID-20. Hindi na 19, naging 20 pa. Pero ibig sabihin, yun nga, tagal natin naging tayo, tapos pasok na tayo sa bahay. Ganun nga, pasok na. Pero yun, isa, nakakagala naman ito sa natin. Dahil na yung nakakarating yung isa. Diba? Yun lang eh, maghintay lang tayo. Ito ba? Yung, hintay lang tayo pag may bakuna naman yan eh. Kahit wala nang distancing ng gagawin nila. Pag-pray natin. Yun natin Nasaan yung bakuna? Bakuna. O daw COVID, kung titignan mo, hindi maganda nangyari. Pero kung mo yung positive side, okay pa rin. Bakit ang nangyari? Dati, tricycle ko dito, 6 na sakay. Ngayon, isa na lang. Lumuwag. Yung pray natin, sana kahit 2. Ngayon, sumobra nga, isa na lang eh. Dati, 6 talaga. Isang bagay yun. Lumuwag, pero hindi pa masahin na lang. Pero, kung ikaw ay gusto mo ng conveniente, alam mo, solo mo yung tricycle. Diba ganun eh. Sa jeep, nagre-reklamo tayo yung crossing. Wala ka pang biyahe pa. Lumuwag, pati sa bus. Ay, minsan, ang dami nagsisiksikan. Yun. Kung mo tayong kakalupalo dito, 50 dapat sa kayo ng bus, yun, 25 na. Yung sa isang banda, may nangyaring maganda. Pero, kung hintay tayo na magkaroon ng solusyon sa COVID-19.
Parang napakatagal na ng 3 buwan. Ayun na ulit. Although, praise God, patuloy na tayo manalangin. And then sabi niya, as we wait patiently, at tayo Pilipino, napakaganda kasabihan. Pag may tiyaga, may nilaga. Diba? Sa lechon, pinakamasarap talaga yung sabi nga ng Tatay Ramon, pag malutong ang balat, manginiraw at lumutong na yung balat, pinakamasarap sa lechon. Pero kung hindi lechon, gusto mo na kumain, hindi pa malutong yung balat, yun nga yun habang lumulutong ng balat, sumasarap. Pero proseso yun. Yun po ba? Amen. So number 3, ito po. Tignan natin yung verse 8. Sabi naman yung verse 8. Cease from anger and forsake wrath. Fret not thyself in a wise to do evil. Maglikat ka, maglikat ka ng pagkagalit at bayan mo ang puot, huwag kang mabalisa ay magratid lamang sa kagawan. Pag galit ang umiral, ano ba pwede mangyari? Gera patanit. Pero sabi, maglikat. Hindi yung Tagalog sa galit. Bagos pag-ibig ang kairalim. Number 3, number 1, step of trust, step of being patient, and number 3, step of love. Ubakbang ng mayroong pagmamahal. Madali pa mahirap? Madali mahirap? Pagka-ibig-ibig yung tao, madali. Pero pagka-inis-inis yung tao, narabatukan. Diba? Balik ka na, parang gusto mong pilipitin yung liig. Pero sabi nga, yung galit, walang may dudulot na maganda. Ang maganda, makakang tayo ng mayroong step of love. And pagdating dyan, number 1, siguro. Even though yet we are sinner, Romans chapter 5, verse 8, even though yet we are sinner, Christ died for us. Even though we are enemy of God, He gave His only begotten Son. Hindi man ang nag-away yung Diyos tayo sa atin, pero naging kaaway tayo ng Diyos sapagkat sumunod tayo di sa kaaway. Yung ayaw ng Diyos, yung kasalanan, ginawa natin. Pero bagamat ganun pa rin, God loves the sinner. He hates sin. Minahal pa rin ang makasalanan, ibinigay ang kanyang buktong na anak upang ipakita yung pagmamahal. And the Lord Jesus Christ is the greatest sample of love. Bagamat mahirap magsakripisyo, kaya nung siya'y nakapako sa krus, isa lang ang sinisigaw niya, Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pagmamahal pa rin ang pinakita ng Diyos. Eh kung galit ka ang pinairam ng Diyos, ano mangyayari mga kapatid? Wala tayo pare-pareho dito sa harapan nito. Wala tayo sa kwarto nito. Bakit? Bakit hindi pa tayo pinanganak? Kung nagalit ang Diyos. Kung galit ng Diyos ang pinakiran. Pero praise God, merong step of love. Umakbang ang Diyos, ibinigay ang kanyang buktong na anak. Ilan po ba? And number 4, sabi ko sa number 4, yung verse 34. 37, verse 34. Sabi sa verse 34. Wait on the Lord and keep His way, and He shall exalt thee on the head of the land when the wicked are cut off. Thou shalt see. Hintayin mong Panginoon, ingatan mong kanyang daan, ibubunyi ka upang manayin mong lupain pagkat naiwalay ang masama sa iyong na yung masamang iyong makikita. Wait and follow the Lord. Number 4, sabi sa verse 34, importante lang salita, step of obedience. Pag nagtiwala, naghintay, nagmahal, sumunod. Madali bang sumunod? Minsan, pero minsan mahirap. May mga bagay na ipagagawa sa atin ng Diyos, napakadali. Read your Bible, madali ba yun? Prayer every day. Parang weekly niya tayo, no? Read your Bible, prayer every day. That you may grow. Kung gusto mo lumago sa Panginoon, sa inyong relasyon sa Panginoon, manalangin, basahin ang Biblia, para sa atin, napakadali na yan, common na yan. Pero minsan may mga bagay na ipagagawa ang Diyos, parang mahirap. Pero kailangan natin sumunod.
At ang mga sumusunod na pagpapala ba? Kaya naman madalas na sabi ni Yes, sabi ko sa mga kapatid, yung si Yes, maliit pa yan. Ang sabi ko sa kanya, isasali ko sa doon sa, hindi ko lang kami, Little Miss Philippines. Tapos sabi ko, Yes, ano magiging motto mo? Ang batang masunurin, palaging may sukli. Tama naman, di ba? Pag ang isang bata lang, palaging masunurin, meron ba sukli? Siguro na sa sabi ko, yan, sabi na yung sukli. Pero pagka sumunod niya, nagalit pa. Kung kami naman, sumubot ang sukli, napapagalitan pa. Diba? Pero pag ang batang masunurin, palaging may sukli. Ibig sabihin, obedience. At ito ang pinakaunang exam na binigay ng Diyos sa tao. Pero dito rin unang-unang bumagsak ang tao. Huwag yung kanin, yung ginawa. Kinain. Disobedience. Pagsuway sa kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi nga gusto rin yatang maging Diyos. Pag kinain nyo yan, magiging parang Diyos kayo. Ang tao gusto parang maging Diyos. Diba? O sige na, sumunod. Sumunod, hindi sa Lord. Sumunod sa bumubulong-bulong. Sige ka. Subukan mo lang. Hindi mo magbulang. Sige lang, subukan mo lang ito. Para ka nasa langit yan pag ginamit mo yan. Hindi sumunod sa magulang, sumunod doon sa kaibigan. Ano nangyari? Nakakama. Sabi nga natin, ang sumusuway, mas madalas nakakama. Pero ang sumusunod, wala. Amen? Apat na matinding na bagay na akbang na nais ng Diyos at natutuwa siya. Una, step of Christ. Umakbang tayo ng Diyos at dito. Sa mga panahon dito, pagkamat sinasabi ng gobyerno, mahirap, sinasabi ng nakikita natin, mahirap mag-online, mahirap ng ganito, sa sitwasyon natin, pero matutunan tayong sumunod, magtiwala sa Panginoon, at matutunan tayong magtiwala. Matatapos dito. Hindi mo ba? Babalik din tayo sa normal na pamumuhay natin. Hindi ba? Sabi nga, Manny Pacquiao sa iyo nagtatakda ng gumagawa ng batas, the new normal life. At yung new normal nga, yung mga face mask, para tayong mga ninja. Diba? Pag kita nag-face mask, may mind pa, di ba? Dati pag minakita tayo gano'n, nandidiri tayo. Bakit? Kala natin may sakit, di ba? Pero ngayon, lahat tayo kailangan may mask paglalabas. So, kailangan patiently. And then, pag-aralin natin ang pagmamahal. Pang-apat, pag-aralin natin ang makapang may pangsunod. Ay, nagala. Aming Diyos, ang pagnanais po namin na kami po ay magbigay kaluguran sa iyo at binigay mo sa iyong mga salita, nalulugod ka. The step of the righteous ordained by the Lord and He delighted on them. Matutuwa ka na